sa Aklat ni Lucas, Kabanatang 15, talatang 11 hanggang 32. Hindi po muna tayo magsisiris today. As the Lord leads, dadalhin po tayo ng Panginoon once again sa another revelation na naman ng ating Panginoon on this passage. Passage na napaka-familiar na po sa atin. So before I proceed, pangunahan ko po kayo sa pagbasa ng atin pong teksto for today. Kung naroon na po kayo, Aklat ni Lucas, Kabanatang 15, simulan po natin ang pagbasa sa 11. Ang segment title po nito, ang nawawala at natagpo ang tupa. Or sa English, the prodigal son. Luke 15:11, correction sa segment title. Ang segment title nito ay Ang Dalawang Anak o The Prodigal Son. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang mauubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kaininan niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ngay nagdiwang. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Sa passage pong ito, as I've said a while ago, ito po ay napaka-familiar na passage po sa atin. Many times na po natin ito na na-preach, na ipangaral, na bulay, na pag-aralan po natin about first and foremost sa prodigal son. Isa pa na karakter pong makikita natin dyan, inaral na rin po natin, na i-preach ko na po ito, is the prodigal's brother. And last June 16 ay naibahagi kong muli ang passage na ito, which is about the father naman. About the prodigal's father. Last June 16. At yan po yung isi-share ko sa inyo today. Yung passage na yan. Pero last June 16, ito po yung topic na binulay natin. In this same passage, na pinamagatan ko po na the ideal father. Kasi Father's Day noon, right? Naalala nyo pa ba yon? Nag-celebrate tayo ng Father's Day. So yan po yung ating naging topic noon. At kung di ako nagkakamali, meron din po tayong nabuo na acrostic word
o major points. Sa topic na yan, na ang una ay, sino ba nakakaalala? Di ba? Ang acrostic natin dyan sa topic na yan ay ACT. ACT, ACT. Ang A ay accessible. Yung isa sa mga karakteristik ng ideal earthly father na likened sa heavenly father ay accessible. Siya ay malalapitan. Another one, ang earthly father ay connected sa Diyos. Diba? The prodigal's father ay pag naalala ng prodigal son, naalala niya ang Diyos. Pag naalala niya ang Diyos, naalala niya ang kanyang ama. And the last but not the least, ang ideal earthly father ay mapagmahal, affectionate, at loving, tender. Yan. So, ang pagbubulay natin sa salita ng Diyos today ay masesentro po sa tatlong character na meron po sa ating passage. The prodigal son, the prodigal's father, and the prodigal's brother. Pero dadagdag natin ang ilang pa na mga characteristics po nila, na mga characters na ito. So, ang title ng isi-share ko po sa inyo na message today ay pinamagatan ko po na Diverse Characteristics o Diverse Characters, Gauge Yourself. Magkakaiba na mga character o characteristics, magandang maging salamin natin, pamantayan natin, o batayan natin ng ating mga sarili. So, bago tayo pumalaot sa message na to, i-share ko muna sa inyo ibig sabihin ng diverse na nasa atin pong topic. Ang ibig sabihin ng diverse ay differing from one another or dissimilar. Pagkakaiba o magkakaiba o kaibahan. Yan po ibig sabihin ng diverse. Engage means measure or calculate. So, as I've said in our topic, diverse characteristics o characters, gauge yourself. Yun po ang isang maganda nating nakikita na ngayon na message ng Diyos. Manalamin tayo, bulayin natin, gawin nating pamantayan, panukat, pamantayan ang salita ng Diyos. Ang mensaheng ito sa atin pong mga buhay. So maaring maganda, maaring may kalungkutan po, ang mga ipapakita ng Diyos po sa atin ngayong umagang ito ng mga katotohanan. So we can see three different kinds of character o people in our passage. At I'm sure magre-reflect ito sa ating mga buhay. May maalala tayo in our past, even in our present. And somehow, a guide para sa atin pong patuloy na pag-i-exist as people of God sa mundong ito. Naglilingkod sa ating Panginoon. So what are the three diverse characters o characteristics that we need to use as gauge for ourselves? Ang una is yung pagiging independent. The character na atin pong makikita in our passage na independent, negatively independent, ay the prodigal son. Kasi may positive na pagiging independent. Halimbawa, yung tatayo ka sa sarili mong paa, pagiging independent. Yung hindi ka palaasa, kaya mo naman, ayan. Yan. O hindi ka yung bang bit-bit palagi o dalahin. Yan. So, pagiging independent. Pero, ang independence na ating nakikita dito, negative independent, ay yung prodigal son. Bakit? Kasi, di ba, siya ay nakita nating nawalan ng pakundangan, hindi siya naging sensitive, naging insensitive siya, ayaw na niya na merong nakatingin sa kanya, nagko-correct sa kanya, nagdidisiplina, ayaw na niya na meron sa kanyang mas mataas, and that is his father. Ayaw na niya nang siya ay masesermonan, magagabayan, matuturuan, especially pagpapasakupan, ayaw na niya. So, that is a negative na pagiging independent. Nature of man po yun.
Somehow, sabi ko nga kanina, baka tayo mayroon pong pwedeng maalala in some point ng ating buhay o baka ngayon, tayo ay nagiging negatively independent. Sa parent, sa gobyerno, sa batas, lalo na sa atin pong Panginoon, nature of man. Na impatient of divine control, desiring to be independent of God. Naikwento ko na sa inyo, in my past, ilang beses ko pong ginawa yan. Gusto ko maging independent sa parent ko kasi para walang nakikilam sa aking bisyo, pag uwi ng hating gabi, pakikipagbarkada, pagliban-liban sa school. Gusto ko maging malaya. Ayan, so kaya ako po ay naglayas, nag-stow away, just to be independent, maging malaya. So ganyan po ang nature ng tao. Maging independent at walang makikialam para magawa ang lahat ng gusto. The prodigal son, being independent sa ating passage, ay naging waldas. Nagsayang siya ng resources, ng kayamanan. Siya po ay naging wasteful. Masyado siya naging maluho at magastos. At ang pinagdala niya ng kanyang resources ay wild living. Diba? Siya po ay riotous living yung kanyang ginawa. Naglasing, nagsugal ng babae, naglustay. Yan, namuhay siya sa masama na pamumuhay. Kaya na-bankrupt po siya, di ba? And nung siya ay bankrupt na, naghihirap, walang makain, ay nagawa niyang tumanggap ng masamang trabaho, applyan kahit masamang trabaho. Kaya marami tayong makikita na ganyan po naging kapalaran. Nung maging independent sa magulang, sa batas, sa gobyerno, ano po ang nangyari? Sila po ay napariwara. Merong mga dahil sa pagiging masyadong independent, negative na independence, lumabas ng bahay, bata pa lang. So ano nangyari? Napasama sa mga masasamang barkada, na-involve sa mga krimen, at siya ay to the point, naging miyembro ng sindikato, nakulong, hinatulan ng habang buhay, yung iba na lethal injection. Yung iba, kahit babae, dahil sa pagiging independent, ay napapariwara ang buhay. Dahil umihiwalay sa magulang, sumusuway, ayaw nang nachi-check, ayaw nang may authority, kaya nabarkada rin, natutong uminom, mag-drugs, napunta sa prostitution, at na-abuse somehow, at talagang napariwara, napahamak ang buhay. Because of this characteristic na by nature ay negative, naging independent. Yung prodigal son ay naging, ang kanya naging trabaho ay hindi naaayon sa isang Hudyo. Kasi ang baboy, pag-alaga ng baboy ay isang napakababang uri, maruming hayop, at hindi magandang hanap buhay. Kung sila ay magiging tagapag-alaga ng hayop, tupa, mga baka, ayun, mga prescribed at malilinis na hayop, ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ang baboy ay, kahit ngayon, alam na alam natin, no? Medically, scientifically, biologically, marumi talaga, di ba? Nakaka-high blood yan. Sabi nga, yun daw, yung bacteria, kahit palagi mong iluto ng iluto ay hindi na mamatay. Kaya nga marami sa Pilipino, di ba, high blood because of baboy. Ang lahat na mahilig sa lechon, magsabi ng amen. Oh, pwede tayo mag-repent. Okay. Okay, by the way, doon sa ating passage, sinabi po dyan ng ating Panginoong Jesus na siya sa John 15, sinabi niya na siya yung vine. Bakit ko po ito i-kinoconnect sa atin pong major point number 1, independent na characteristic ng prodigal son. Kasi siya po ay humiwalay sa kanyang magulang. Naging independent-minded siya. Kaya ano nangyari? Pati sa Panginoon, siya po ay, it's the same, it's tantamount of, paghiwalay na rin sa Diyos, yung pagsuway sa magulang, hindi pagpapasakop sa magulang,
pagiging independent. Lalo na sa pupuntahan at gagawin na hindi nakalooban ng Diyos. So, what happened sa buhay niya is that siya po ay na-disconnect, hindi lang sa kanyang parent, lalo na sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng John 15, sabi ni Jesus, remain in me, sabi niya. Yan ang kanyang challenge. Payo, kanino? Sa mga mananampalataya. Bakit? Kasi siya yung true vine. Siya yung puno ng ubas, at ang gardener ay ang Ama. Yun po ang sabi dyan. At ang mga branches, mga mananampalataya, ikaw at ako, at anong ginagawa ng gardener? Sabi dyan, the gardener cuts off every branch in me. So, parang gusto ko yatang kumuha ng dito. Brother Stacy, halika nga. Can you join me here? Dito. Okay. Gamit tayo ng artista. Mukhang artistahin naman siya. Okay. Halimbawa, siya yung vine. Okay. Wow, grabing karakter yan, si Jesus. Di ba, sabi ni Jesus dyan, I am the true vine. Halimbawa, ito yung vine. Tapos, halimbawa, ako yung gardener. The Father is the gardener. Ang sabi dyan, ginugupit, pinuputol ng gardener ng Ama yung mga branch na hindi namumunga. Ayan. Pwede ba nating illustrate yun? Yung puputulin. Yan, tama yun. Sige nga, dumipa ka ng konti, yung gano'n. Yan. Halimbawa, mga kapatid, may dala ko talagang gunting dito. Gono ka? Ayan, true vine. Halimbawa, ito po yung sanga na sabi dyan na hindi namumunga. Halimbawa, baka berde pa siya, pero hindi naman namumunga. Walang silbi, pinuputol. O kaya baka tuyot na. O kaya maberde nga, pero kaya hindi namumunga. Maraming mga insekto, pinamugaran. Ang sabi dyan, pinuputol ng gardener yung sanga. Okay, so ang putol noon dito. Pwede ba? Dito, yun ang putol. Okay, so alam niyo po, ang interpretation nito ay yung mga branches sa true vine ay ang mga mananampalataya. Diyan ka muna, ha? Okay. Okay lang ba? Okay. Televise tayo. Live. Tapos, pero may gusto pa ako ipapansin sa inyo dyan. Bukod sa pinuputol ng gardener yung mga branches na hindi namumunga. At yan po ay nagsisimbolize sa mga mananampalataya. Oo, Christian, na kay Kristo pero hindi namumunga. Ibig sabihin, inactive sila. Maaring nandyan, pwedeng Sunday after Sunday nandyan, pero dry spiritually, idle, o nandyan paglinggo pero Lunes hanggang Sabado, wala sa puso niya ang sumunod sa Panginoon o maglingkod sa Panginoon o magpagamit sa Panginoon sa lubot-labas ng church, ng tahanan, saan man siya nagpupunta. Hindi talaga Panginoon ang kanyang pangunahin na motivation na i-please, masunod, mapaluguran sa kanyang buhay. Kaya nangyayari, pinuputol yung mga ganong sanga. Kaya no wonder may mga nagiging inactive, hindi lamang yung untapped na mga Christians, kundi nagiging inconsistent sila hanggang sa isang araw, sila ay bumabagsak na sa pananampalataya. Hindi na sila nakakasimba, nagbabackslide na, bumabalik na sa sanlibutan, unchurched na. At wala na talagang buhay na spiritual. Bagamat totoong Kristiyano, yung sinasabi dito mga branches na pinuputol, pero sila ay may kukumpara sa baga. Pag nag-iihaw ka, na pag nalamigan, hindi mo napaypayan, mawawala yung
kulay pula, kundi mababalot ng abo. So, ganun po ang nangyayari sa mga Christians na nagiging makasalanan, worldly, hindi nagsisisi, hindi tumatalikod, at nanganganak yung kasalan sang araw, yun po ang nangyayari, pinuputol ng gardener. Okay. Pero merong pang kasunod to. Sabi po doon, while every branch, nainip ka na ba? While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. So, dalawang klaseng branch yung sinasabi dyan. Isang hindi namumunga at branches na namumunga. At pareho silang, di ba, ginagalaw ng gardener. Yung isa pinuputol talaga. At yung isa naman, pinuprunes, parang ganito, parang pinupungusan, mga kapatid, di ba? Yung buong sanga, pinuputol. Kasi hindi namumunga. Pero yung namumunga, pinuprunes daw. Pwede ba? Para bang sanga, mga kapatid, na ito yung kabilang sanga, yun yung hindi namumunga, pinuputol ng gardener. Pero yung namumunga, ano ginagawa according to that? Pinuprune. Parang, dito lang. Ayaw din. By the way, nung inaaral ko to, nakakita po ako ng na-remind ako sa isang characteristics ng mga tao, even Christians gaya natin, na minsan, yung disiplina na yan sa mga namumungang sanga, pero pinuprune pa rin, masakit po yun, may dagta po yun, umiiyak ang sanga doon. Yun po ay somehow mga pagsubok, pagdidisiplina ng Panginoon. Kahit na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, pwede ka pa rin na makaranas ng pagsubok ng buhay. Lalo na pag nagkasala, disiplina. So ipuprune ka, di ba? Ano pong napansin nyo nung titriman ko na siya, di ba? Umiwas. Ayan. Minsan ganyan po tayo. Malikot tayo minsan. Pag tayo dinidisiplina, kinokorek, pinaparusahan ng Diyos, kinoconfront ng Diyos, tayo ay parang umiiwas sa barbero. Kukurba yun, kukrokis yung buhok pagka umiiwas ka. Di ba? Baka ang magupit tenga. Kaya minsan may mga grabe ang pagpapalo na nararanasan mga Kristiyan. Kasi umiiwas sa disiplina eh. Ayaw magpadisiplina eh. Ayaw sumunod sa mensahe ng disiplina o sa kalooban ng Diyos na dapat niyang gawin sa mga pagsubok ng buhay. Bagamat naglilingkod, bagamat mabunga, bagamat may ministry, bagamat may mga achievements, accomplishments. Pero pagka pinadala ng Diyos ng pagsubok, malikot, umaaray, umatanggi. At ang gagawin niya, ginagawa niya ay kung ano ang gusto niya. Unlike mga branches na pagka tinrim, pinrune ng gardener, hindi pumapalag yun. At the result, lalo siyang nagiging mabunga. Amen po ba? So, ganun din po tayo. Salamat, Brother Saysay. Palakpakan naman natin si Brother Saysay. Purihin ng Panginoon. So, dito mga kapatid sa talatang ito, ang isa pa na napakagandang paalala po sa atin o mensahe is for us to remain in the Lord. Always. But that doesn't mean na hindi na tayo makakasuway sa kalooban ng Diyos o magkakamali. But I'm telling you, remaining in the branch, in the vine, ay yung pwedeng nagkasala ka, pero nagsisisi ka agad. Inaamin mo ang pagkukulang mo. Amen? And you are committed, serious ka, na talikuran yung na-commit mo, inaamin mong pagkakasala. Huwag na itong magawa. Though, may mga kasalanang recurring. Kasi somehow, yun yung ating nakasanayan, yun yung kahinaan natin, limitasyon natin at damo, o tinik sa laman. Pero, ang importante is that patuloy nating ikinukumpisal ang ating kasalanang nagagawa, pinagsisisihan, at pinipilit na mapagtagumpayan. Are you with me? Na hindi tayo susuko
sa pag-overcome, pakikipaglaban, pagkukombat sa kasalanan na atin pong nagagawa. Unlike mga iba nating kilala, nakita, mga kapatid, normal po yun na minsan, hindi ko rin lang naman mabago ang sarili ko, hindi ko rin magawa ito. Tuloy-tuloy ko na, diretso ko na. Inaming kasalanan, pero hindi tsinaga na mapagtagumpayan. At ayun, naglulunoy na, nagiging na. That is why they were like branches na cut off, pinutol na, totally inactive na, hindi na magamit ng ating Panginoon. Sa halip na kapurihan, disgrace ang naibibigay sa ating Panginoon. So, mga kapatid, yan po yung isang negative na karakteristik na makikita natin sa una at isa na character po sa ating passage, the prodigal son. Yung pagiging independent negatively. Ang pangalawa na character po dyan o characteristic ay dependable. Ang tinutukoy natin dyan at nakita natin ay walang iba kundi yung prodigal's father. The ideal father na pinag-aralan po natin, June 16, siya ay dependable na makikita po natin dyan. Bakit? Di ba? Sabi ng ating passage, siya ay naging maawain, naging super saya siya nung bumalik ang kanyang anak na alibugha. At hindi na niya hinanapan yung kanyang anak ng sapat na explanation. Hindi niya sinumbatan. Hindi na nga niya pinatapos sa pagpapaliwanag. No need for explanation. Ang mahalaga, nakabalik ka, ligtas ka, namatay ka, nabuhay ka, nawala ka, nasumpungan ka. At yung kapatawaran, makikita po nating iginagawad nung ideal father dito, hindi yung panahong nagkaharap na sila. I believe yung kapatawaran. Kaya ko siya tinawag na dependable father dahil yung kanyang kapatawaran ay hindi niya binigay nung magkumpisal yung anak niya. Ibinigay niya yon nung panahong wala ang kanyang anak. Kasi nung natanaw niya sa malayo pa lang, anak ko na to. So nandun yung kanyang paghihintay, pananabik. At nung ma-discern niyang anak ko na to, patakbo niyang sinalubong at niyakap, hinalikan, di po ba? So, ang kanyang kapatawaran ay makikita po nating iginawad niya nung panahong wala pa ang kanyang anak. So, the prodigal's father ay, kaya ko tinawag na dependable dahil sa mga katangian niyang ito. Hindi na yung kailangan magkumpisal pa, mag-explain pa, magkita muna. Ayan, bago humingi ng tawad. Somehow, meron tayong ganyan. Baka nagkasala tayo sa isang tao, hindi na natin siya makita, hindi na natin magawang kausapin siya at sabihin sa kanyang, patawarin mo ko. O tayo din, may mga taong ganyan, di po ba? Na pwede naman tayong patawarin. Kahit di tayo magkita, magkumpisal, humingi ng tawad. Ayan. Maibigay mo ang iyong pagpapatawad nang walang kondisyon. Wala nang mga anumang kapalit. Makikita natin na ang Father ay dependable kasi pinakita niya yung kanyang kagalakan at pagiging dependable sa kanyang ginawang celebration. Binalabalan yung anak, sinuotan ng singsing, pinagsuot ng sandalyas, ipinagpatay ng guya, nagkaroon ng piging o ng pagsasalo sa o celebration dahil nga sa pagbabalik ng kanyang anak. So, napag-aralan na po natin na ikinumpara po sa Heavenly Father yung earthly father po dito sa ating passage, the prodigal's father. Na ano po, siya ay masagana, punong-puno ng habag, biyaya, ng awa, ng pag-ibig. Dahil nagawa po niya na tanggapin, patawarin, mahalin, pagpalain ang kanya pong nagkasala, napalayo, napahamak, at naging alibugha na anak. Makikita po natin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na napaka-pure, pag-ibig na unconditional, gaya ng pag-ibig ng Diyos.
Di ba? Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him will not perish but have eternal life." So ang nag-motivate sa Diyos, sa earthly Father, ay pag-ibig para ang tao ay kanyang puntahan at suguin niya ang kanyang anak para maligtas. At yun po ay biyaya ng Panginoon. Biyaya na ang tao magkaroon ng kakayanang manampalataya kay Kristo para maligtas ang kaluluwa. So we are saved by God's grace. Though our God was motivated by love. Pero ang nagligtas talaga sa atin ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi yun po ang sabi sa Ephesians 2 verses 8 to 9. Sabi po doon, "For it is by grace you have been saved through faith." Hindi po sinabi dyan na, "For it is by love you have been saved." O, napaka-importante ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa tao. Galing sa Diyos ang faith na naging dahilan para tayo po ay maligtas spirit, makapunta ng langit, makaligtas sa impyerno. At yun po ay biyaya ng Diyos. Pag sinabi pong biyaya, libre, galing sa Diyos, ibinibigay ng walang kahirap-hirap para sa makasalanan, at yun po ay offer, regalo, priceless, napaka-valuable, walang kapantay na halaga. So ang isang tao, makasalanan, patay sa kasalanan, sinner by nature, wala pong kakayanang manampalataya ng totoo sa Diyos. Do meron dyan po, tayong makikita kapag tinanong mo, ang buhay hindi maganda, kitang-kita mo naman, puno ng kasalanan, pero pag tinanong mo, meron ka bang faith kay Lord? Yes. They will really tell you na meron. Pero anong klaseng faith yon? So hindi po yun genuine faith. Kasi ang genuine faith ay may personal na pagkakakilala kay Kristo, at si Kristo na ang sinusunod, nasusunod sa kanyang buhay, ang kanyang pinaglilingkuran, ang pinaka-importanting persona sa kanyang buhay. Ang mga talagang may faith sa Panginoon ay naglilingkod sa Panginoon, nanunumbalik sa Panginoon, nagsisisi, sila ay naglilingkod sa Panginoon. So, spiritually dead person ay walang kakayanang manampalataya sa Diyos. Yung nagsasabing may pananampalataya sila pero hindi sila tunay na Christian, hindi pa nila naranasan yung pagkabuhay na magulo, yung born again experience, yun po ay religiosity lang. Yun po ay traditional faith lang na tinatawag. O kay intellectual faith kasi naituro ng magulang, naipasa ng ninuno, naituro ng simbahang kinalakihan, kinagisnan. But the genuine faith is faith na nakakapagligtas ng kaluluwa. At yun po ay biyaya ng ating Panginoon. Yun po ang sabi dyan. "For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Yan po ang turo ng atin po nakalakihang simbahan. Maging palasimba ka, matulungin ka, magalang ka, maging mabuti ka at marunong ka makipagkapwa-tao. Ayan. Magpenitensya ka, magsakripisyo ka, that's it. Mapupunta ka ng langit. Pero ang sabi po dito, ang linaw, not from yourselves, ang kaligtasan o ang pananampalataya, ang biyaya ng Diyos. Not by works, so that no one can boast. Ang pangatlo po na characteristics, makikita po natin sa ating passage, ay walang iba yung pagiging dependent. Okay, tapos na po tayo sa characteristic o unang character, yung independent, pagiging negative independent ng prodigal son. Pangalawa ay yung second character, the earthly father, likened to our heavenly Father na dependable, napaka-dependable sa dami ng kanyang magagandang katangian. Compared with God, of course, yung earthly father, may limitation yon. Earthly tatay lang. Pero yung ikinumpara, pinagkumparahan sa kanya na Heavenly Father ay perfect. Unlimited with His power. At ang pangatlo pong character is the prodigal's brother na tinawag ko pong dependent. Just like yung katangian ng prodigal's son na independent, which is negative by nature na tinutukoy ko, ang pagiging dependent naman ng panganay, the prodigal's brother, na dependent ay negative din po.
Kasi meron pong positive na pagiging dependent eh. Pwede naman tayo maging dependent, di ba, sa ating magulang as our provider. Kung tayo ay minor, estudyante pa lang, wala pang kakaya ng buhay. So we depend on them. Sila ay dependable. Di po ba? Someone might be dependable. O tayo maging dependent. Kasi siya yung marunong, siya yung nakapwesto, siya yung may kakayanan. So we depend on them. Pero ang tinutukoy ko po dito na pagiging dependent sa sarili, hindi sa tatay, hindi sa anuman, hindi sa Diyos, ay pagiging dependent sa sarili nino ng prodigal's brother, yung panganay. Kasi naging napaka-self-righteous po niya eh. Nung umuwi at bumalik nang nagsisisi, nanunumbalik yung kanyang bunsong kapatid, the prodigal son, ano po ang kanyang ginawa? In our passage, sabi po doon, sabi niya sa tatay niya, kayo naman di ba? Nilustay ng anak nyo na yan yung kayamanan natin Ninyo O nung kanyang mana Naging wild sa kanyang pamumuhay. Pero tinanggap nyo, pinagpatay nyo pa ng guya. Ako hindi, kahit isang bisirong kambing lang, hindi nyo ako binigyan. At kinikriticize niya openly yung pagkukulang ng kanyang kapatid. Somehow, sino po sa atin yung nakaranas nung ganyan? Nung ikaw ay nagkulang, nagkasala, kinriticize ka, hinatulan ka, publicly pa, siniraan ka. Ibinando, totoo mat hindi ang iyong nagawa o accusation sa'yo, pero kinriticize ka destructively. Kasi may constructive criticism, di po ba? Pero ito po ay destructive po ito. Dahil siya ay naging self-righteous, meron siyang naging pride, nanunumbat siya sa kanyang ama, sinisilipan niya yung kanyang kapatid na nagsisisi naman, nanunumbalik, buhay, malakas, nagbalik na, willing na magpasakop sa kanyang ama. Sabi nga niya, di ba, kahit turing nyo na lang ako na alipin, isa sa mga alipin nyo, huwag nyo na kayo turing na anak, tanggapin nyo lang po, ako po'y nagsisisi na. Pero openly, kinikriticize ng prodigal's brother, yung kanyang younger brother na nagkasa at nagbabalik loob. At hindi niya nakikita ang kanyang pagkukulang, ang kanyang sarili. Ganyan po mga kapatid ang mga tao na kapag ka naging sobrang critical, destructively, naging critical, nalilimutan na nila na si laman din ay nagkakamali rin. As if parang sila ay malinis, perpekto, hindi nagkukulang. Kasi masyado sila nagiging adamant doon sa pagkukulang na nagawa sa kanila o nagawa sa iba. At walang kapatawaran, may condemnation. At yun po ay isang katangian na negative, ang pagiging self-righteous. Kaya, di ba sabi nga, pagka nagturo ka daw, yung 4 na dalirim nakaturo sa'yo. Di ba? Kaya nga parang mahirap na humatol, mahirap maging masyadong mag-focus sa criticism natin sa iba, sa pagkukulang, kahinaan ng iba. Dahil man din tayo po ay nagkukulang din. Amen? Tayo ay nagkakasala, tayo rin ay may kahinaan at limitasyon. Wala namang taong perpekto. So, why we focus sa kanilang pagkukulang? Might as well, tayo po ay maging understanding, considerate, at tayo po ay maging mapagpatawad. Amen? Alam nyo, kung lahat tayo magiging ganon, siguro wala po sa atin dito ang mawawala. Hindi po ba? Kasi hindi tayo maninisi, hindi tayo manunumbat, hindi tayo maninilip, hindi tayo mag-judge. 10 minutes. Amen? So napakaganda po nito. Maganda ring iwasan yung pagiging dependent sa sarili, ang pagiging self-righteous, pagkakaroon ng pride. Diba? Yan ang kanyang sinabi, sinumbat sa kanyang tatay. Sabi niya, pinaglingkuran ko po kayo, wala po akong sino na utos nyo. Yun, nanumbat na. Inisa-isa na yung kanyang mga katwiran, kabutihan, accomplishment, magandang ginawa, as if wala siyang nagawang kamalian. So, yung kanya palang paglilingkod sa kanyang ama,
o sinasabing pagmamahal, pagpapasako, pagsunod, ay hindi po labor of love sa Diyos na ginawa sa magulang at yun ay para sa Diyos. So marami pong ganyan, mga kapatid, na pag mabuti ka sa Kanya, maging mabuti sa'yo. Kung mabuti ka lang sa Kanya, gagawan ka ng kabutihan, tanggap ka. Pero pag nagkamali ka, kahit isa lang, kahit maliit lang, patay kang bata ka. Di ba? Sisilipin na yon, palalakihin yon. Hindi na yun makakalimutan. So, it is a pride na maging dependent sa sarili at ang ipamarali ang sariling katuwiran, kabutihan, kalakasan, ang pagiging self-righteous. So, ang ganda nung tayo po bilang mananampalataya, lahat ng ating ginagawa is labor of love. Una, para sa Panginoon. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. For the glory of God. Kaya natin ginagawang mag-aral mabuti, magtrabaho ng maayos, magsimba, mag-devote ng time natin sa Bible reading, sa ating devotion, at mag-counsel, magturo ng salita ng Diyos, maging mabuti sa atin po mga kapatid o kanino man. A labor of love na klase ng gawain o activities, first and foremost, para sa Diyos, for the glory of our God. Tanungin mo yung katabi mo, gayaan ka na ba? Ganun na ba tayo? Labor of love? Yung bang sa dami ng ginawang mabuti sa Kanya, tapos isang araw, ikaw pa masama, pero hindi mo susumbat yun sa Kanya. Diba? Hindi mo siya i-condemn. Uunawain mo na talagang ganon, minsan nagkakasala at kailangan nating patawarin, unawain. Because labor of love ang ating ginawa. Kaya nga mga kapatid, kapag ito po, ayan, tingnan nyo nga po yung inyong mga katabi. Ayan, sulyapan nyo nga yung mga katabi, nasa likuran. Ayan. Okay. Bakit ko po yan sinabi at pinagagawa sa inyo? Kasi we never know. Kung bukas, next Sunday, sa isang buwan, kasama pa natin yan. Ang dami na po, mga kapatid, in all churches, in our church, ang dami po nating nakasama ng matagal noon. Pero wala na po sila. Pero ang isa sa mga maganda is that, nung nandyan pa sila, minahal mo, pinaglingkuran mo, inunawa mo siya, tinulungan mo, pinag-pray mo, ginawan mo ng mabuti. Kaya nung wala na siya, wala kang regrets. Masasabi mo na, hindi ako nagkulang sa Kanya. Amen? Ginawa mo ang lahat. Hindi ka perfect, pero ginawa mo ang lahat. Pwede ka nagkamali sa Kanya, at sadly, hindi ka napatawad. Kaya umalis, nawala, nilayuan ka. Ayan. Kaya nga maganda, hanggat magkakasama tayo, di ba? Paglingkuran, mahalin, tatuhin na ng mabuti, unawain. Amen? Kasi isang araw, tingnan nyo katabi, baka mawala yan. At least, di ba? Napaglingkuran mo siya, nagawa mo ang kalooban ng Diyos, wala kang regrets. Dahil may ginawa kang labor of love. Amen? Ginawa mo ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So, the prodigal's brother, na tinawag ko pong may negative na characteristic na dependent sa sarili, may pride, self-righteous. Ayan po ang isang ginawa niya. Nagalit po siya sa pagbabalik ng kanyang kapatid na libugha. Nagalit din siya sa ginawa ng tatay niyang pagpapatawad, pag-o-offer ng celebration, expression ng kanyang kagalakan sa pagbabalik ng kanyang prodigal son. Galit na galit. Ang lahat na magagilitin, magsabi nga ng amen. Ayan. Ayan, sabi ng Bible, in your anger, do not sin. Pwede pala magalit nang hindi ka nagkakasala. Gaya nung galit ng mga Ilonggo. Mga Ilonggo rito, Ilongga, 5 minutes. Di po ba? Galit na pero malambing pa rin. Naalala ko yung kwento ni Pastor Albert. Minsan daw sabi nung kapitbahay nila, tsaka di ko si Cecil,
Sabi ng kapitbahay, ang sweet-sweet nyo naman. Hindi alam nung kapitbahay. Nagtatalo na pala sila. Alam niyo mga Ilonggo raw, malambing magsalita. Hindi naman nag-aaway, nagtatalo. Pero akala nung kapitbahay, ang sweet nila, pero may pinagtatalunan na pala sila. Di ba? In your anger, do not sin. The prodigal's brother, dito mga kabatid, ay nagalit. Ang galit niya ay humantong sa pagkakasala. Pwede naman magalit, wag lang magkasala. Di ba? Nararamdaman natin yan, paminsan-minsan ang magalit. Pero wag tayong dali nung galit na naramdaman natin para makapagsalita ng mga unsavory words, mga below the belt na words, even biro. Ayan. At lalo na yung mga insulting na words, pagmumura, ayan, mga panunungayaw. The prodigal's brother ay dependent sa sarili. Kasi siya ay self-righteous, siya ay ma-pride, siya ay mayroong hindi holy anger. Galit na nakaka-down, nakaka-maligned ng tao. Di ba? Yung kanyang galit ay nakulapulan niya ng kamalian ng kanyang father. Di ba? Hindi niya na-appreciate ang ginawang kabutihan ng kanyang ama sa kanyang... Sino po sa atin yung ganon? Masaya tayo pagka may mga taong, oo, nagkamali, nagkasala, pero nagsisi, nagbabalik loob. Yan, masaya tayo. Hindi yung nagkasala na nga, tapos nung nagme-make up, mingi ng sorry, o nagbabalik, umatin na uli, o bumalik ka pa. O, buhay ka pa pala. Mga ganon, ano po. Parang hindi tayo masaya sa recovery o kaya ay magandang nangyayari sa buhay ng isang tao. Parang may inggit at hindi natin na-appreciate ang magagandang nararanasan niya sa buhay o pagtatagumpay niya. Ayan. Ganyan po nangyari dito. Yung prodigal's brother ay hindi po naging masaya, nagalit o naiinggit doon sa insecure sa kanyang younger brother na nagbalik. Siya po ay may pagtingin sa kanyang kapatid na parang threat, mga kapatid, threat. Banta. Nagbalik, nako, baka pati yung aking mana, baka hut-hutan na naman ito ang father ko, baka pati yung aking parte, tirahin ito. Baka pati ako gawan nito ng hindi maganda. So, threat. Di po ba? So, sa topic po na to, na atin pong binulay, na pinamagatan ko po na diverse characters o diverse characteristics, gauge yourself. Binigyan po ako ni Lord ng acrostic po dyan, mga kapatid, na tinatawag ko pong IDD, acrostic word. Sino po nakakaalala sa ating major points? Meron po ba? Independent. Dependable. Dependent. Ayan, ID. 2 minutes. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng IDD? Meron po ba sa inyo nakakaalam ng acrostic word na to, IDD? Siguro, karamihan makakaalala nito, mga matatanda. Lahat ng matatanda, magsabi nga amen. Ayaw nyo mag-amen. Siguro hindi nyo maalala itong word na to. Ito po ay more or less 25 years ago na acrostic word na nagmula sa telecommunication. PLDT. Yan. IDD. Hindi pa po kasi uso ang cellphone noon. Noon, pagka meron kang landline, social ka na. May kaya-kaya ka na. Para ka ng mayaman kung meron kang landline. At sa landline ay may tinatawag ang PLDT na IDD, International Dial Direct o International Direct Dialing. Ayan. Kasi bihira pa po may cellphone noon, 25 years ago. Mayayaman lang sa ating bansa. Lumaganap lang ang cellphone, mga 20th century na sa ating bansa. Na nagkaroon ng cellphone, pati yung mga ordinaryong mamamayan. Pero nung una, para makatawag ka sa abroad,
landline. Pupunta ka pa sa arkilahan, huhulog. Tapos, dadang ka pa sa operator. Pero naimbento nga po yung dial direct. Wala nang operator. Diretso. Pero landline pa rin. Unlike ngayon, di ba? Diretso na ngayon. Cellphone na. Kahit nasa Europe, nasa Amerika. Ewan ko lang, pag nasa Mars, kaya-kaya? Siguro. Kasi kahit nasa outer space na ang mga sasakyang panghipapawid ay meron pa rin contact. Yung nagpunta ng moon, di ba? May contact sa Earth. Nagpupunta ng Mars, may contact sa Earth. Direct na po. Wala nang operator. IDD. IDD. Nang ibig sabihin, independent, characteristic ng prodigal son, dependable na characteristic o character ng earthly father na ikinumpara sa heavenly father, and pagiging dependent sa sarili nung prodigal's brother. Dahil may self-righteous siya ay may pride, siya ay naging mapagtiwala hindi sa Diyos, sa Ama, kundi sa kanyang sariling kabutihan. So, I propose 3 things, mga kapatid, na tinatawag ko rin na alliterated, 3 R's. Number 1, rebel not. Huwag po tayong magrebelde. Kasi sa atin pong passage, yung prodigal son, nagrebelde po yan. Sa kanyang ama, sa kanyang magulang. Ako po, nakukwento ko, marami akong pagre-rebelding ginawa sa aking magulang na eventually pinagsisihan ko po. At yung discipline sa akin ng parent ko, pananakit niya sa akin, pamamalo, dahil ako po ang nagkasala, na-appreciate ko na. Na-appreciate ko po. Dumating para na-appreciate ko. Salamat sa palo, salamat sa sermon, salamat sa pamamahiya sa akin ng magulang ko dahil sa aking makasalang ginagawa. Pero pinagdusahan natin yung pagiging rebelde. Sino po sa atin may karanasang ganyan? Nagrebelde ka sa magulang mo, ikaw ay nagrebelde sa gobyerno, hindi man sa pamamagitan ng pagiging isang makakaliwa o kaya ay armed struggle, pero kung tayo po ay nagiging critical, destructively sa presidente o kahit sa pinakamababang leader o empleyado ng gobyerno because of their sins maybe, o kaya lalo na yung hindi pagsunod sa batas, yun po isang uri ng pagre-rebelde. Sa mga anak, yan, lalo na mga kabataan, napakalaki ng tendency na ang rebellion ay mangyari. Kaya blessed tayo, nasa church tayo po ay nagagabay ng salita ng Diyos. Napapakinggan nyo itong mensahe na to from the scripture about the prodigal son na naging rebellious. Ano po ang nangyari sa buhay ng prodigal son? Napahamak po siya. Nung siya po ay naging independent-minded, ayaw na sa poder ng kanyang, ayaw sumunod sa patakaran, batas, at pamamalakad ng kanyang magulang. Kaya sana, mga anak, maging submissive po tayo sa ating magulang. Kahit na hindi natin gusto yung pinagagawa sa atin, gusto nila na maging desisyon natin, pagtiwalaan po natin ang ating mga magulang dahil hindi po sila maglalayo na ikapapahamak natin. Amen po ba? We need to trust them just like God. Amen. We need to really respect them sa kanilang decision. Unawain, magpasakop para hindi po tayo mapahamak gaya po ng prodigal son na naging rebellious. Number 2, repent. Just like the prodigal son, the prodigal's brother, nagkasala po sila. Good, dahil yung prodigal son, nagsisi. Pero doon po sa prodigal's brother, sa panganay, wala po tayong nakita na indication na nagsisi po yun. So, yung nagsisi, nakita po natin, good thing, kalooban po ng Diyos yun. Nakapanumbalik, na-restore siya sa pagiging anak. Hindi alipin, ha? Hindi patuloy na pinarusan, hinatulan, kundi na-restore, pinagpala, pinatawad, nakaranas sa mabubuting bagay. Pero yung prodigal's brother, we know, mga kapatid, na may mararanasan po yun na punishment, discipline,
judgment, dahil wala po tayong makikitang siya ay nagsisi. So, as I've said in my topic, gauge for yourself. Choose kung anong gusto nating maging. Okay? Maging rebellious ba? Maging kagaya ng prodigal son? Oo, nagkasala, pero nanunumbalik, nagpapasakop, nagsisisi, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ng magulang. Ayan. Or, ang manatili na rebellious, self-righteous, proud, unsubmissive sa magulang, sa Diyos, sa batas, o kanino man, sa pastor. So, repentance ay napaka-importante. Repentance na dapat ginagawa agad kapag tayo po ay nagkasa. Maliit man o malaki. Amen. Saan man tayo naroroon, nakumit natin isang kasa, kahit sa isip lang natin nagawa, kahit biro lang, kahit na hindi naman natin sinasadya, whenever na-sense natin, in the light of the Scripture, o kaya udyok ng Espiritu Santo, na-convict po tayo, immediately, we need to say to God, patawad po, Panginoon. Humingi agad tayo ng tawad sa Diyos. At aminin natin na yun ay mali, at yun ay kailangan nating talikdan. At piliting wag nang maulit at magawa ulit. Sabi ng 1 John 1:9, naalala ko lang, sabi po doon, kung ipinapahayag daw ng ating mga labi ang ating mga pagkakasala, tapat daw ang Diyos na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya kapag ang pakiramdam natin, mga kapatid, ay unworthy tayo, o kaya tayo ay confused, o kaya tayo ay bombarded ng mga problema, o kaya ay may heaviness, somehow, meron po tayong hindi na ikukumpisal, na pagsisisihan, at natatalikdan na kasalanan. Kahapon po, meron po tayong inactive na worker. Sa tinagal-tagal na hindi siya nakakadalo, nagsorry po, Pastor, pasensya na po. Nagsosorry nga pero wala namang repentance, wala namang restitution, wala namang pagbalik sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi ko po ma-reply yan nang okay, God bless you. Dahil inaaming nagkasala, ayaw namang ituwid, ayaw namang manumbalik, ayaw namang punan ang pagkukulang. Ayaw i-overcome yung kanyang pagiging inactive. Pagsoy sa kalooban ng Diyos, hindi paglilingkod sa Diyos. At pananatili doon po sa kasalanan. Nananatili po siya. So, repentance is so important. Kung nais nating may kapayapaan tayo, matigil po ang punishment, discipline, o sumpa ng Diyos sa ating buhay, we need to confess and repent and turn to God in obedience sa Kanya pong banal na kalooban. The last but not the least na R, rejoice. Okay. Yung pong prodigal son, naging masaya sa kanyang pagsisisi, pagbabalik loob, kanyang ama. Yung father, talagang nag-rejoice, pati mga kasambahay, alila, servants, rejoicing. Pero yung pong prodigal's brother, yung panganay, hindi niya nagawang maging masaya. Sa pangyayari, sa recovery ng kapatid, sa ginawa ng kanyang father, naging sour siya. Hindi niya na-appreciate ang kasiyahan na yon. Hindi niya na-appreciate yung magandang nangyari, ginawa ng ama sa kanyang kapatid. Nangyari sa kanyang kapatid na nakapanumbalik, hindi po siya naging masaya. Kaya, I suppose, mga kapatid, hindi naging maganda ang buhay ng prodigal's father dito. Prodigal's brother. So tayo po, ang application is that maging masaya po tayo. Una sa Panginoon. Lahat ng may Diyos magsabi ng Amen. Okay. Mukha bang masaya? Tingnan nga natin, mga tabi natin. Mukha bang masaya kay Lord? O halatang may problema? May kabigatan? May mga alalahanin? Ayan. Alam nyo, kung talagang tayo ay believer ni Christ, mananampalataya tayo, niwa tayo sa Diyos, dapat tayo maging masaya. Una sa Kanya. Dahil may Diyos tayo. Amen? Ang dami kaya, walang namang Diyos. Oo, maraming pera, pero walang Diyos. Amen? Kaya, sapat na ang Diyos sa ating buhay para maging masaya tayo. Amen? Kahit wala tayong maraming pera. Are you with me? Okay.
Okay? Marami man ang kakulangan sa ating buhay, kokonti man tayo. Amen? Pwede tayong maging masaya. Oo, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, nasasaktan tayo, nabibigatan, namumblema minsan. Pero, yan po ay mga pansamantala lang naman. Ang importante, meron kang Diyos, tagapagligtas. Amen? Yan ang pinaka-importante. Dahil meron tayo, after this earthly life, meron tayong magandang patutungan at ang bosom ng ating Panginoon. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? We have a lot of reason to rejoice and be happy because of God sa ating buhay. Dahil sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kahit kailan, ang Diyos hindi nagkulang. Amen ba, Ma'am Binalin? Okay. Di po ba? Kaya sana sa mga panahon na tayo po'y nabibigatan, may problema, umiiyak, nalulungkot, huwag natin makalimutan ng Diyos. Siya ang ating kasapatan, siya ang ating sukdulan, siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Sa Kanya, meron tayong kapunuan, may katiyakan, may pagpapala, amen, may kaligtasan. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi in the life to come. Pakisabi mo sa katabi mo, rejoice. Amen, rejoice. Maging masaya po tayo. Ang mga pagsubok, ang resulta po niyan, katatagan, kalakasan, karunungan, katagumpayan para sa atin. Pine-permit ng Diyos. Amen? Hindi para tayo ay pagdamutan, hindi po para tayo ay pasakitan, hindi po para tayo ay ibagsak, hindi po para tayo ay sirain o gantihan, mga kapatid. Kundi para tayo po ay maging mas dalisay kaysa dati. Mas matatag kaysa dati. Mas marunong, wise kaysa dati. Mas pleasing sa Panginoon kaysa dati. Dahil sa mga pagsubok, kahirapan, at disiplina ng ating Panginoon. So with that, pwede rin po tayo maging masaya. Okay. Sino po sa atin ang merong pagsubok ngayon? Okay. Rejoice. And be glad. Because God is with us. Tayo po'y manalangin. Let's rise up. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito for once again, for many times na ang passage pong ito about the prodigal son, about the prodigal's brother, about the prodigal's father, ay amin pong nabulay na paulit-ulit sa iba't ibang facet, Panginoon. Principles, doktrina, katuruan. Thank you for once again sharing us this passage, lalo ng mga katuruan po ninyo sa amin. Thank you, Lord, dahil minsan pa, hindi lang kami na-feed ng inyong salita, kundi nakapagsalamin po kami. Nakita namin kung nasaan kami, na sides, kung ano characters meron kami, kung anong characteristics meron kami. Panginoon, salamat po sa inyong mga reminders na to, na nagbibigay sa amin ng encouragement, enlightenment, somehow, rebuke. Pero, alam namin, pinahintulutan niyo po ito, ang katuroang ito, ang mensaheng ito, para kami po ay mapabuti, mapagmalasakitan niyo kami, maituwid, maitama, magabayan, at mabigyan ng confirmation sa aming mga puso that what we are doing is according to your will. And an eye-opener din po sa aming mga ginagawa na hindi po ayon sa inyong kalooban. Thank you for guiding us once again, reminding us once again of your word, of your instructions, of your commandments, according to your holy and living word. We praise you, our Most High God. At ako po, Panginoon, ay nag-i-intercede in behalf of everyone that are in this place today. To continue to empower us, Lord. Continue to mold us. Bigyan niyo kami ng unity, Panginoon. Dahil kami man din po ay meron pong pagkakaiba-iba. Meron kaming hindi pare-parehong pinagdadaanan, pangangailangan, lakas, man din kahinaan. Panginoon, bless these people of yours. Kami na diverse, somehow,
in some area. Panginoon, unite us with your love, with your power, with your grace. At sa inyo pong banal na kalooban, pagkaisahin niyo po kami. Sa inyo po, Panginoon, kikilala, manunumbalik, susunod tatalima, mag-aalay ng mga papuri, pagsamba, pasasalamat, pagluwalhati. Mag-aalay ng sarili, ng paglilingkod sa iyo habang nabubuhay. Hindi po tatalikod sa inyong banal na kalooban, malapas sa inyo, our personal loving God. Aming Panginoon, tagapagligtas, kayo na pong bahala sa bawat isa po sa amin na ngayon, meron pong mga struggles in life, may heaviness of heart, may kalituhan, meron po kinakaharap na mabigat na decision making, situation, problems, maybe trials, burdens. Dalangin ko po. Tulungan nyo, katagpuin nyo po, pagpalain nyo po ang bawat isa. Aming dakilang Diyos, kasama namin ngayon by His Spirit, ang Diyos na nakakalam ng aming past, present, even future, man din ang aming bawat pangangailangan in life. We come to you by faith. Humility, dependence, trust, and submission. This is all for your glory, our Most High God. And this we pray with faith and thanksgiving. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. And we say, Amen, Amen, and glory to our God. Palakpakan po natin ating Panginoon.